Hello, hello, sound test. Ulitin natin hindi kaya ako marinig kanina eh. So anyway, ang ating pag-usapan ngayon si Lito Lapid. Ang kanya po, itutok natin kasi hindi po siya karapat-dapat maboto na senador. Di ba, Dato? Mapita Dato. Hindi siya pwede maboto na senador kasi po, unang-una, magnanakaw siya maliban sa wala pa siyang alam, kulang sa kakayahan sa isip, sa utak, preparasyon, sa edukasyon, ay may record siya na pagnanakaw. Ang pinakamalaking record ng pagnanakaw niya ay sa quarry sa Pampanga. Alam mo yung quarry? Mga buhangin na niluwa ng Mount Pinatubo nung pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. Marami po ang mga kapampangan o mga kabalin na namatay dahil po sa Mount Pinatubo. Nung kasunod ng pagputok ng Mount Pinatubo ay yung laging may baha ng lahar. Marami po. Libo-libong pinatay na kabalin. Ibig sabihin, ang punla ng mga buhangin na yan ay galing po sa dugo ng mga kapampangan. Ngayon, ito naman si Lito Lapid na naging gobernador ng mga kapampangan ay isang taga-Purak. Talagang ang kwento dyan ay nung siya'y gobernador, 1 milyon kada araw ang binubulsa niya mula sa mga buhangin. Na buhangin na yung lahar galing sa mga lahar na niluwa ng Mount Pinatubo. At ang laki ng kinikita sapagkat po, noong panahon na yun, ginagawa ang North Luzon Expressway, maraming mga project at bumibili sa kanya lahat ng mga buhangin sa probinsya. At ang bumili sa probinsya, ang nire-report niya lang, ang kikitain ng isang taon ay nasa 30 million lang. Tapos ang kinikita ay 1 million a day. Ganun po siya kalupit magnakaw. Ano yan may nakaibigan siya ang aking kaibigan, may kaibigan na dating abogado ni Lito Lapid. Ang sinabi ng abogado ni Dati Lapid, bulong lang, akala mo hindi marunong mag-English yan. Pero sa pagnanakaw ng pera, hindi mo kayang talunin. Yan po ang klase ng pagkatao ni Lito Lapid. So ngayon, 3 term siya, 9 na taon. Ibig sabihin, 900 million ang kinita niya sa 3 term niya. Nadagdagan ng 3 term yung anak niya. Kasi dynasty rin siya si Mark Lapid. So kung 12 years, 1.2 billion ang kinita nila. Yan po ang dahilan kung bakit nakakabili, madali lang sa kanya bumili ng mansyon. Bumili siya ng mansyon 2 mansyon sa Las Vegas, Nevada. Yung 2 mansyon sa Las Vegas, Nevada ay ginamit pa ng misis niya na si Marisa Tadeo na pangpiyansa kasi nahuli ng dollar smuggling yung kanyang asawa na si Marisa Tadeo Lapid. Sinintensyahan ng American government si Marisa pero pinagbigyan sa probation. Ano ibig sabihin ng probation? Pwede ka makalaya basta ang first timer ka sa paggawa ng krimen. Ibig sabihin, bakit mo iboboto yung tao na ang asawa mo ay nahuli ng pamahalaan ng Amerikano na nagpuslit ng dolyar mula sa Pilipinas papunta sa Amerika? At ang pinuslit niya ay $50,000. Tandaan niyo po ang batas. Pag pumasok sa isang bansa, kahit sa galing ka abroad, papuntang Pilipinas,
kahit Pilipino ka, hindi ka pwede magdala ng kahit anong pera basta lampas sa 10,000 units. Kung dollars, dala-dala mo galing sa abroad, uwi ka ng Pilipinas, mabuti pa i-convert yun sa peso yan. Kung i-dollar mo yan, maximum of $10,000 lamang pwede nyo bitbitin. So ngayon, ang tanong, paano kumita si Lito Lapid? Paano kumita yung asawa niya? Bakit bitbit ng asawa niya ay $50,000 na US? Saan ang galing yun? Hindi nyo ba alam kung magkano ang 2021? $50,000? Ang $50,000 po ay 2.5 million pesos. Sa halaga na tag 50 pesos ang isang dolyares. Isang dolyar pala. So, paano siya nagkakaroon ng ganong pera? Kamay-kamay lang. Bit-bit niya lang. Saan ang galing yan? Siya po ay nahuli. Tingnan ko kung kailan siya nahuli. So, nahuli siya ng 2011, November 2011, ng Homeland Security sa Las Vegas, Nevada, for not declaring $40,000 then. That she was carrying, hinahand carry mo ng $40,000. Marisa Tadillo Lapid, who was 55 at that time, noong 2012. So kung 2025 ngayon, plus 13, 55 plus 13, 68 na siya ngayon. Ay umuwi nung patapos siya makapagsilbi ng kanyang sentensya sa Amerika, ay umuwi siya. Pero the biggest story there is, paano, saan nanggaling ang pera ni Lito Lapid, ng misis niya, para makabitbit ng ganong kalaking pera, cash, at makabili ng 2 mansyon. Malalaking mansyon na ginamit pa sa pagpiyansa. O ngayon, maliban dyan, may quarry pa siya. Sa quarry nang galing yun. Noong 2005, bumili siya ng isang mansyon din sa Fidinvest. Nitong huli, bumili siya sa Anvaya Cove. Noong una nalaman din na bumili din siya sa Barcelona, sa Spain. Si Leon Guerrero, gusto Barcelona. Ganun po katindi ang tao ito. Sa Purak, 2 mansyon niya dyan. Ganun ko po kalupit itong tao ito. Hindi, wag nyo na ibuto ito. Tapos nagmamayabang siya. Noong 1999 daw, na senador siya. Kailan ba siya ng senador? Ay nagkaroon po siya ng Lito Lapid. So mula 2004 pala, hanggang 2016, ay nagsimula siya ng karera niya sa vice governor. Hindi, 1992 to 1995 ay naging gobernador siya. Vice governador. Noong 1995 to 2004, naging gobernador siya. 2004 to 2016, naging senador siya. At tumakbo siya pagkatapos niya ng mayor sa Makati, talo siya. 2016, 2019, tumakbo naman siya na pagkasenador. Grabe, maswerteng mama. Nanalo pa rin. Yumaman, binuto ka. Yan ang Pilipino eh. Hindi nila iniisip saan yumaman yan. Nanggaling ka naman sa simula. Nagsimula ka naman sa zero eh. Saan ang galing yan? Huwag mo sabihin yung mga pelikula mo, laos na eh. Ngayon,
Gumawa siya ng batas noong 19, yung unang batas niya, 2000 ba yun? 2004 o 2010. Nakagawa siya ng batas na pinagmamayabang niya yung lapid law daw na libre abogado. Naku, pinireview mo pa yung mga abogado. Mga abogado, nagtatrabaho na maayos. Tapos, pipilitin mo magbigay ng libreng serbisyo. Walang kwenta yung batas niya. Kasi unang-una, marami ng abogado mayroon ng public attorney's office. Meron ng mga flag, matagal na yung flag, free legal assistance group. Matagal, yung mga abogado, obligado na sa Supreme Court na magbigay ng libreng abogado kahit at least 10 kliyente sa isang taon. Kumbaga, nakaisip ka ng batas na walang kwenta. Ibig sabihin po, ay hindi ka pwede maging senador. Tapos nung huli, pinagmamayabang niya na naipasa ko nung yung batas niya na tinatawag na hiningi niya na gawing culinary capital ang Pampanga. Anong nangyari? Parang binastos lang siya ni BBM. Binasura ni BBM yung batas niya. Kasi ang paniwala ni BBM, huwag mo i-claim. Although, hayaan mo yung Pampanga na sisikat sa kanilang sariling sikap. Magagaling mga Kapampangan magluto. Pero hayaan mo sila sumikat sa sariling sikap. Hindi mo kailangan ipwersa sa mga mamayang Pilipino na Pampanga lang pinakamagaling magluto. Ang nais ni Bongbong Marcos ay lahat ng probinsya ay magsumikap din. Gagawa ng kanilang sariling mga menu ng pagkain. Kaya hindi niya tinanggap ang batas ni Lito Lapid kasi magiging negative yan sa ibang mga probinsya. Kaya gusto niya lalago ang mga lahat ng probinsya sa mga pagkain. Hindi lang kay Kapampangan ang magaling magluto, kundi may Ilocano rin, may Ilonggo rin, may Cebuano, may Bicolano, may Tagalog, may kanya-kanyang specialty. Sa pansit pa lang, daming specialty kada lugar. O, sa Ilocos dyan, sa Isabela, yung pansit kabagan. Sa Ilocos, mayroon tinatawag na sarili nilang, ang galing ng nila, yung chorizo, yung longganisa. Tapos pagdating mo sa Bigan, kumain ako sa Bigan, ibang klase na naman. Ibig sabihin, sa Lokban, mayroon din sila pansit Lokban. Mayroon din sa sariling chorizo. Pag pumunta ka sa Cebu, may sarili naman silang chorizo na maliliit. Pagdating mo sa Bacolod, meron sila mga manukan. Pagdating mo sa Iloilo, meron silang lapas batsoy. Sa mga Ilocano, meron pang mga dininding. O, sa mga Cebuano, meron silang lauoy. Yung gulay lang lahat yun, walang mantika. Nilagay mo lang lahat, pinakuluan mo lang at timplahan mo lang. Lauoy ang tawag. Sa mga Pilipino, sa mga Ilonggo, meron din silang tinatawag laswa. Ibig sabihin, magdami-dami natin. Whereas mas maganda siguro kaya binasura ni Bongbong, walang kwentang batas. At saka, kilala naman talaga yung ibang Kapampangan, magagaling magluto. So ngayon, nakikita na natin ang kakayahan ni Lito Lapid. Wala po siyang kakayahan para maging senador. Taga-boto ko lang, member ka ng silent committee. Miminsan ka lang nagsalita, tinira mo ako. Sa committee ni Risa Hontiveros. Gusto mo pa ako barilin at ilagay mong kutsilyo. Biro lang yun, pero tinitik ko na nag-ingat din ako. Sa tingin ko lang naman ay biro. Hindi mo naman tutuhanan na papatayin mo ako. Pero kumasok ka sa akin sa NBI ng kaso. Balat sibuyas ka pala. O ganito po. Pag may pera lang ako, kung sino makatulong sa akin, bigay ng pera. Nasampahan ko na po si Erwin Tulfo ng disqualification. 5 po ang aking dahilan kung bakit siya i-disqualify.
Una, nasintensyan si Erwin Tulfo ng libel 4. So sa 4 na yan, kada isang libel, 5 taon po ang kanyang disqualification dahil po ang kasong libelo, pag nasintensyan ka, ay may immoralidad na kasama. Tawag dyan, moral turpitude. So 5 taon plus times 4 kasi 4 na libel, 20 years. Matatapos pang 20 years niya sa 2028. Pangalawang dahilan ko ay hindi Pilipino si Erwin Tulfo. Napatunayan ko, sinumiti ko sa COMELEC ang ebidensya na may hawak na US passport si Erwin Tulfo. Ang US passport niya binigay una 1991 sa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo. Pangalawa, 2001, binigyan siya ng passport, US passport, ni-renew. Pangatlo, 2011, ni-renew pa yung passport. Pangapat, 2021, pinasuko sa kanya lahat sa US Embassy. So, ibig sabihin, may sitwasyon tayo kay Erwin Tulfo na siya po ay Amerikano pero gumagamit ng pangalang Erich Sylvester Tulfo. Maliban pa dyan, naging sundalo siya sa Amerika, US Army member. Mula noong 1998 hanggang 1996. Hindi ka pwede maging sundalo ng Amerika kung ikaw ay hindi citizen ng Amerika o hindi ka green card holder. Ano ibig sabihin ng green card holder? Residente ka sa Amerika. At kung ganoon, hindi ka pwede tumakbo sa Pilipinas kahit anong pwesto, kahit barangay kagawad. Kaya, nagprotesta ako, iyan ang pangalawang dahilan ko. Ngayon, sabihin niya, argumento, hindi naman ako yun, Erwin Tulfo ng pangalan ko eh. Yung argumento ko, kesyo, ano pang ginamit mong pangalan, ang katotohanan ay hindi mo itatakwil na ikaw ay gumamit ng US passport mula noong 1991 hanggang 2022. So, 1991, 2001, 10 years, plus 20 years, 30 years ka na naggumagamit ng US passport. Ang sinungaling ka pa. Kaya huwag mo iboto dyan. Ang kalibre niya ay sinungaling na klaseng tao. At kumikita lang yan ng 600,000 dati nung reporter siya sa ABS-CBN. Nangungutong sila, magkakapatid, Rapi, Ben Tulfo, Ramon Tulfo, tsaka si Erwin Tulfo, ng 600,000 kada buwan mula sa customs. Kabisado na master nila yung customs. Kaya yung ACT-CIS, na kung saan siya tumatay bilang congressman, ang kasama niya dyan ay si Edbil Yap, na smuggler din, na taga Baguio. Nagagalit pa nga dyan si may issue pa yan si Samuel Pagdilaw, General Samuel Pagdilaw, yung original ng ACT-CIS. Hindi nyo ata siya binayaran. So nag-aagaw kayo. Tapos saan napunta yung mga pera sa mga ACT-CIS? Si Erwin Tulfo po ay kumita rin siya sa DSWD. Kumita rin siya nung nag-illegal recruitment din siya sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nagre-recruit na gusto maging estudyante sa New Zealand. Pagtapos estudyante, kunwari may school kayo papag-aralan doon at magbibigay certificate at yun pala maghanap ng trabaho doon sa New Zealand. Pagkatapos niyan, nauso yung isabong, ginamit niya, nagkipagkutsabahan naman siya kay Atong Ang. Kumita na naman siya kay Atong Ang sa isabong. Kaya bilyonaryo na ngayon yan. Nung sekretary nga siya ng DSWD, patuloy ang isabong ni Atong Ang. Kunwari ginagamit ang idodonate na pera sa mga maralita. Grabe mo paggamit. Huwag niyo natin ibuto yan. Bakit number 1? Pasalamat nga ako umangat si Bongo. Naungusan siya ni Bongo. Pati si Ben Tulfo. Ang sunod na target ko, kung may pera lang ko, ang problema ko lang kasi,
para masampahan ko yung si Lito Lapid, si Ben Tulfo, si Bong Revilla. Bawat isa kasi ang sinisingil ng Comelec ay 10,500 pesos. Wala po akong pera. Ang inipon kong pera, galing pa sa pawis at dugo ko, yung 10,500 na binayad ko para sa disqualification laban kay Erwin Tulfo. Yung pangatlong dahilan ko kay Erwin Tulfo ay political dynasty. Kasi magkakapatid na sila eh. Hindi na po kailangan hanapan pa kung anong kahulugan ng political dynasty ayon sa batas. Sapagkat po, hindi mo na kailangan i-define magkakapatid. Siyempre magkakapatid yun, magkamag-anak yun. Mabuti kung pagpinsan, hanapan mo pa ng batas. Pero pagkakapatid. At saka yung lingwahe ng ginamit ng batas, sa Section 26, Article 2 ng ating konstitusyon, nagsasabi, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may, M-A-Y, may be defined by law. Hindi sinabi as shall be defined by law. Ibig sabihin ng salitang may, hindi na kailangan na may batas. Bagkus ang utos sa Supreme Court kung ano ang kahulugan na ibibigay ng Supreme Court by means of its power to interpret the meaning of the law, ay yun ang susundin. Kailangan pa ba i-memorize, i-interpret na magkakapatid ay family dynasty kayo? Si Ben Tulfo tatakbo. Si Rapi Tulfo ang nandyan na. So, family dynasty yan. So, sunod ko na dahilan kay Erwin Tulfo, pang-apat, ay sinasabi rin sa the same section yung tinatawag na equal access to opportunities in public service clause. Kasi pag pumasok kayong dalawa, panalo na kayo kasi popular kayo. Hindi na mabibigyan ng pagkakataon ng iba pang tao na mas magaling, mas matalino sa inyo. Tapos ito, ginamit ko na panglimang dahilan kay Erwin Tulfo ay hindi naman nakagraduate yan eh. Gagawa po rin po ako ng petition for declaration, for disqualification laban kay Lapid. Sa ganitong din dahilan na pareho silang hindi nag-graduate at kung hindi sila nag-graduate ay nilabag nila po ang konstitusyon. Saan nilabag? Sa Section 1, Article 21 ng konstitusyon na ito po ay nagsasabi na public office is a public trust. Yan sinasabi sa Article 11. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism, justice, and lead modest life. O, ngayon, kung ganun, paano maging efficient si Lito Lapid? Kasi inuutos ng konstitusyon na dapat maging efficient ang lahat ng mga empleyado ng pamahalaan. Kasama siyempre din mga halal. Halal ng bayan. Paano maging efficient ka kung hindi ka gumraduate sa college? Hindi ka nga wala kang pinakitang problema na gumraduate ka sa University of the East. Paano ka Lito Lapid magiging efficient? Ang ginagawa mo lang yung batas na gagawin mo na culinary capital ang Pampanga at paggagawa ka ng lapid law na pinagmamayabang mo, maglibre abogado, matagal na po yan. Ito, babasahin nyo ang pinakahuling dahilan ko laban kay Erwin Tulfo, gagamitin ko rin laban kay Ben Tulfo, at gagamitin ko rin laban kay Lito Lapid. At kay Bong Revilla, gagamitin ko rin niya. Yan kita nyo ang highlight.
Naka-highlight yan. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest life. So, paano maging efficient kayo kung hindi ba lang kayo nakatapos ng kolehiyo? Dapat, kung senador ang trabaho nyo, dapat meron man lamang kayo kahit crash course lang naman kung ano ang prinsipyo ng batas. Kahit man lang nag-aral kayo ng ilang units sa legal mga about laws. Kaya, mga walang kalidad ang ginagawa niyong batas eh. Kagaya ng kasama ka doon sa batas na ginawa. Kita mo si Tito Soto, mawalang kwenta kasi hindi naman abogado eh. Ano mga walang kwentang batas ginawa nila, pati si Lacson kasama. Pati si Bong Revilla kasama. Kagaya ng batas na Cybercrime Prevention Act. Ano yun? Biro mo. Pag-usapan natin, siningit pa ni Tito Soto ang libel. Na kung makaganap ka, makagawa ka ng libel sa pamamagitan ng internet, kagaya sa ginagawa ko, maka-vlog ako, makapanirang puri ako. At kung ganun, makakasuhan ako. Ang problema sa ginawa nilang batas, alam mo ano? Paano kasi mga kulang-kulang sa alam sa batas, sa laye, sa batas. Ang kanilang ang kaisipan nila, kulang sila sa kakayahan, kulang pa sa katapatan. Kahit si Tito Soto, inakusan dati na may connection sa droga eh. Anong depekto sa cybercrime na batas ginawa nila? Itong depekto yung Section 21 na nagsasabi, saan mo, ang tanong doon, saan mo ililitisin at husgahan ang taong nagkasala sa cyber libel? Halimbawa, si Maharlika sa Amerika, nagbo-broadcast. Kinasuhan siya ni Anthony Taberna. Nasinira daw ni Maharlika si Anthony Taberna sa vlog. Saan ba ang korte na dapat maglilitis? Sa Amerika naman si Maharlika. Ang batas natin wala lang klaro na ginawa nila ni Tito Soto. Pero kung titingnan mo ang general statement sa Section 21, nagsasabi sa lahat ng klaseng cybercrime, ang maglilitis at maghusga ay sinabi lang sa Pilipinas kung ang biktima ay Pilipino. O sa labas kung ang biktima ay kung ang danyos o damage ay nangyari sa Pilipinas. O di kaya yung isa sa mga device o tools o gamit na ginamit sa paggagawa ng kasalanang cybercrime ay dito matagpuan sa Pilipinas. Hindi sinabi kung aling artisi. Kulang-kulang. Anong klaseng mga nagpapa. Tapos ang tapang-tapang pa, ang kapal pa ng mukha na magpapahalal ulit. Huwag na natin ibuto mga yan. Ganon din si Lacson, for all you know. Yabang na lang si Lacson eh. Kulang din sa kaalaman. Siya pang gumawa ng torture law. Isa siya ng torture law. Biro mo sa torture law. Hinabaan nila ng 21 days at 10 days yung pag-aresto sa tao, tapos pwede mong hawakan ng 10 days na wala kang sinasampang kaso. Kasi po sa Article 125 ng Revised Penal Code, pag nanghuli ka, ikaw pulis, kailangan sa loob ng 36 hours ay kakasuhan mo siya. Pag hindi mo kinasuhan, mananagot ka. Magiging magkasala ka ng tinatawag na illegal arrest at saka arbitrary detention. Kagaya nung nangyari sa ginawa ni Nick Torre kay Duterte. Walang basihan para arestuhin. Wala kasing warrant of arrest galing sa korte natin. Hindi pwedeng galangin ang warrant of arrest ng ICC laban sa atin
Kasi unang-una, bakit mo igagalang? Kiniklaim na nga nila, hindi tayo sa ilalim ng jurisdiction ng ICC. Tapos hindi rin pwede gamitin, dadaan kayo sa Interpol. Ganun po yung mga tumatakbo ganun. Si Lito Lapid, tingnan mo. Ito naman ang kaso niya. Harapin mo muna ang kaso mo, Mr. Lito Lapid, sa Sandigan Bayan. At kung ma-acquit ka, ma-absolto ka, saka ka na tumakbo ulit. Tingnan nyo. Nakita nyo? Supreme Court revives, binuhay ng Supreme Court ang kasong fertilizer fund scam na involving 728 million. Yan si Lito Lapid. Ano ba meron siya? Na ipagmamayabang mo pa. Naasar ako nito kay Coco Martin. Siya pa nag-endorso dito kaya ang taas, number 4 sa survey. Di ba? Sa akin lang po, panahon na po na huwag tayo bumuto ng mga tao na walang kakayahan, wala pang katapatan. Dalawa lang po pamantayan. Kay Lito Lapid, wala siyang kakayahan, wala ring katapatan kasi magnanakaw siya na tao. Oh, ganun din kay Erwin Tulfo, magnanakaw din yan. Wala ring alam sa paggawa ng batas yan. Walang kakayahan si Erwin Tulfo, wala ring katapatan. Ganon din ang kapatid niya si Ben Tulfo. Kahit nga nakita niyo si Rapi Tulfo, mga walang kwenta pinaggagawa. Imbestiga dito, imbestiga roon sa PCSO niya, bamay, titigil siya kasi kumikita na siya sa PCSO. Tumatanggap yung mga Tulfo brothers. Tandaan niyo, tumatanggap po yan. 2 milyon kada buwan si Erwin Tulfo. 2 milyon kada buwan si Ben Tulfo. 2 milyon kada buwan si Ramon Tulfo. At 2 milyon kada buwan si Rapi Tulfo mula kay Cesar Kiambao ng Pangasinan. Na sa pagpatakbo ng STL at saka iba pang mga sugal dyan sa Pangasinan. Si Rapi Tulfo naman, hindi niya bababanatan yung mga imbento na panalo dyan sa PCSO sapagkat tumatanggap siya ng 5 milyon na cheque, na 5 milyon mula sa PCSO. At ang kumukubra niyan, taga-ayos, lahat ang ginagawa ni Rapi Tulfo ay binabanatan niya. Attack diyan, attack collect, defend collect. Tapos ang taga-kolekta niya ay yung asawa niya na si Jocelyn Pua Tulfo. Kahit yung anak niya, si Ralph Wendell Pua Tulfo, ganon din ginagawa sa Quezon City. Nangungulekta rin sa mga sugal. Ibubuto niyo ba yan? O kayo mga taga 3rd District ng Quezon City, huwag niyo na po ibuto yung anak ni Tulfo. So, kung marami na sana akong pera pambayad sa Comelec, uubusin ko kayo lahat. Magsampa ako ng kaso na disqualification sa inyong lahat. Pati si Pacquiao, wala rin katapatan, kulang sa katapatan yan. Kasi corrupt din eh. Bakit ko nasabing corrupt? Bakit nababae ka pa sa iba? Marami ka pang ginawa. Naglalaro ka sa casino. Kung ano na pinagagawa mo. Kinakalaban mo si Marcos doon, ngayon kakampi mo si Marcos. Anong klaseng tao ka? Tapos, wala ka namang kakayahan. Puro mga binili mo lang yung kurso mo eh. Oh. Yan po ang ating Diyan lang muna tayo iikot ngayon. Bukas ko na tatalakayin yung ibang mga senador. Pero bago ako umalis, pinapakiusap ko sa inyo si Heidi Mendoza, may kakayahan, may katapatan. Si Luke Espiritu, abogado, may kakayahan, may katapatan. Dahil hindi yumaman, hindi nagpayaman. Natiis niya na hindi yumaman. At ang kanyang mga kliyente lagi, natitiis niya
na panay mga labor workers. Tapos si attorney Sani Matulak, abogado, pwedeng yumaman, hindi nagpayaman. Ang mga inabaguduhan, yung mga trabahante, may kakayahan kasi abogado, magaling, marunong gumawa ng batas. At dati na rin siyang commissioner sa Social Security Systems. Sino pang iba? Sa ngayon, pwede ko rin maituro yung sinseridad na maikampanya ko rin si Franz Castro. Si Arlene Brusas, nakikita ko naman ng trabaho nila sa Kongreso. Sincero sa kung gumawa. In the meantime, ganun lang po muna ngayon. Si Lito Lapid, please lang. Asa na ba yung batas niya? O itong batas niya na binasura ni Bongbong. Ipakita ko sa inyo. Yan. Ito po, yung batas niya, Marcos Vetos Bill naming Pampanga as PH Culinary Capital. So, yan po ang so anyway, may papakita pa ko sa inyo. Balita ito, iniimbestigahan siya ng ombudsman, si Lito Lapid, sa assets niya sa Amerika. Hindi ko alam kung bakit natigil. Natigil ito kagaya ng quarry case. Natigil dahil kakampi niya si Mercedes Gutierrez. So, iyan ang sisig na paborito ko sa Kapampangan na sisig. Oh. Doon inimbento yan. O ito, yung sa US din, balita sa US. Ayun, inimbestigahan siya ng ombudsman dahil sa US assets. Pero ang problema, naging kakampi niya si Mercedes Gutierrez. Kaya hindi na siya nakasuhan. Pero mansion killer to eh. Ubusin lang yung pera pag bibili ng mansion. Ayan ilang mansion nakikita nyo, 2 na dyan. Meron pa siya dito sa pangatlo, yung bahay na puti. Oh. Tapos, meron pa siya sa Angeles City, nakabili. Meron pa siya sa Canbaya Cove. Meron pa siyang mansion sa Barcelona, Spain. At meron din siya sa Philinvest, Quezon City. At tingnan ninyo. Itong mga bahay, pakita ko sa inyo. Bahay na pinagawa ni Lito Lapid para sa mga guro. Ano nangyari? Ayan, ang nakatira ay kwago. Inabandona na mga pabahay para sa guro. Asa na mga guro? Wala. Pakinggan ninyo. Tila naging ghost town na ang itsura ng mga kabahayan dito. At nagkaroon na rin ng mga kwentong kababalaghan. Kayo po, ilang taon na po kayo nakatira dito, Nay? 20 years na po. Walang, Nay, lahat po ba yan natirahan? May mga pangalan bawat isa niyan. Ay, ipamigay na lang po, no? Sayang po eh. Hindi ba sinapos na ng baliti? Oo, puro balete na, no? Pumasok na sa loob ng bahay. Matatakot ka ba o manghihinayang sa mga bahay na ito? Isa-isahin nating pasukin ang ilan dito at alamin ang totoong kwento. Bahay Meron ding kinalaman ng gobyerno na talagang dapat
matuunan ng pansin. Bawat Pilipino, pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Pero paano kung yung bahay na pangarap mong tirahan, hindi na talaga pwedeng tirahan? Si Master Gala, salamat sa ano mo, video mo. Nag-roving kami dito ng mga ano ni Kabayan, staff. Oo. Ngayon, dito dapat mag-shoot for Halloween special. Kaya lang, medyo kulang nga sa informasyon, nakulangan din si Kabayan sa informasyon, tsaka sa masyadong creepy story. Yun, talagang more on panghihinayang lang ang masisense mo rito sa lugar. Although maraming kababalaghan, pero puro panghinayang. Tignan nyo katulad po nito guys. So ito guys yung mga unang bahay dito ng mga itinagawa para po sa mga guro na ilang beses na rin po natin na i-vlog before, pero gabi po iyon. Iwang ligo. Dumaan daw na bata din. Nandun daw yung bata. Saan nyo nakita yung bata? Doon po sa may kabila. Oo, yung daanan. Doon sa may bahay doon. Sa may taas, anong oras nyo po nakita? Alas 12 ng ating gabi. Tuwing araw, walang kapag maulan, tapos nag-iisa ka. So, kailangan talaga mamaya mag-isa, no? Yan. Naging bahay na multi. So, mas maganda, habang nakikita nyo dyan sa papaliparin nating drone, ay umaga natin ito binalikan dahil kaugnayan po sa mga abandonadong bahay na pinupuntahan po natin. So, marami po ito guys, daan-daang bahay po ito. Ngayon, ito yung mga ibang part na natirahan before na hindi na po napagpatuloy pa na talagang tirahan. At ayun nga, may mga kwento din ditong kababalaghan na mga kinikwento. Tsaka may mga na-caught on cam daw galing sa ibang YouTuber, ilalagay ko na lang po sa screen, na mga nagdadadaang white lady. Ayun din po sa mga kwento ng mga nakausap natin, talagang parang naging haunted village na rin ito sa itsura niya. At tsaka mistulang nabubulok na po. Kaya kung bago ka lang sa channel, pakisubscribe na habang hindi pa umuulan. Kung hilig mo yung mga ganito, iikutin natin to, papasukin natin hanggat maaari isa-isa. Gaano nakakapanghinayang ang mga bahay dito na inilaan para po sa mga guro o para po sa mga minamahal nating teacher. Shoutout po sa aking mga teacher sa elementary, sa aking kaibigan na teacher, si Ma'am Ai, sa San Rafael, Bulacan. Ito po ay talagang nakakapanghinayang mga master. Ayan o. So, mamaya ko ikikwento yung buong details kung saan ito located sa Bulacan sa buong video. Pero Bulacan na naman ito. May nakalagay na nga no trespassing pa oh. Ako din guys, ang baho. Pasintabi po. Parang hayop na itinapon. So guys, may umuulan na. Hanap tayo ng maganda-gandang bahay na sisilungan dito. Ang creepy kasi. Wait lang. Ito. Ayan. Ito maganda pa oh. Sayang. So, maya-maya mga master, habang umuulan pa, magpapatila lang ako, then babalikan ko kayo. A few moments later. Ay. May lutuan pa. So, located po ito bandang... Ganyan, may mga ano. Kumikila. Along bypass road po dito sa Bulacan, makikita nyo dyan sa drone mga master. Anyway, shout out po pala sa lahat po ng nandun sa screen. Yung ating YouTube channel na pangalawang channel nandun din sa screen. Pakisuportahan ng ating TikTok, ng ating bagong FB page. Para po sa mga bagong update. At sa mga tsaka sa mga dati nating video na luma, yung mga related sa mga abandon, nandyan din po sa comment yung mga link. Yung nakikita natin ngayon is talagang hindi na po talaga natitirhan at hindi na po maaaring din ng mga tao. Mamaya, kikwento ko sa inyo yung buong details kung bakit ito inabag. Anyway, tama na yan. Pinakita ko lang sa inyo, may maraming bahay, 100 may git na nasayang lamang. At yan po ay suspetsa ko ay pinagkakitaan ni Lito Lapid. Ay
Yan po. Yan ang proyekto. Yan ang gawa ni Lito Lapid. Mga gawang Lito Lapid. Iboboto niyo pa ba yan? Please lang, wag na. Sana marami tayo na hindi buboto sa kanya. So, Diego Sebastian, yung mansion lang Lito Lapid ang pinamagandang ang naging proyekto nilang, yung mga mansion niya lang. Yung bahay para siguro ay hindi. Calibra Radio, Calm Radio, kasuhan ang taong sumayang sa mga pundo. Luz E, sinabi na ni Percy Lapid, yung tungkol kay Lito Lapid na mga ari-arian. D, fertilizer fund scam. Di ba kaso nila asawa ni GMA yan? Tama po kayo. Si Jokjok Bolanti at si Mike Arroyo ang andyan. Skydance Pentinilla, Armando David. Thanks also for guiding our fellow countrymen. Thanks, Doc. Di ba may issue pa yan, mga tulpo, kasi ginamit nila pera ng Department of Tourism. O si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo ay hindi nila sinauli ang 60 million na pundo ng Department of Tourism na ibinigay sa kanila ng kanilang ate na si Wanda Tulfo Teo, nang ito ay Tourism Secretary. At akalain mo naman ibinigay sa Bitag Entertainment Network ang 60 million na kontrata sa pag-advertise. Sino siya para mag-advertise? O ngayon, ibubuto niya pang kurakot na hindi ngayon nila sinauli yung 60 million. Si Ben Tulfo at saka si Rapi Tulfo. O Pastor Rodil Legberta. Okay, hanggang dyan na muna tayo ngayon. Magandang umaga po.